Maraming salamat po sa Guro ng Palatuntunan. Alsmates, magandang buhay. Mabuting tao. Una po ay ang aking pasasalamat sa Panginoong Diyos sa masalangit sa kanyang magandang panahon at pagkakataon na ibinigay sa atin sa umagang ito upang sama-sama nating saksihan ang bunga ng ating tagumpay. Tunay nga po na lahat tayo mapalad sa oras na ito sapagkat tayo ay nakasama sa mga magtatapos sa taon ng paaralan 2023-2024 na may tema Kabataang Pilipino para sa matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Hayaan niyo po na batiin ko rin po ang ating mga panauhin. Andyan po ang ating masipag na punong guro apat, ang ating ALS advisor, si Ma'am Ana B. Juliano. Kasama po ang ating mga guro. Ganon din po ang ating mga butihing ALS guro o ALS teacher with a big heart. Yan po ay sa pangunguna ng ating guro na si Ma'am Mary Ann Guevara Montecastro at si Sir R.G. Ralph Gerard Bautista. Tunay nga po na parang napaka-imposible ng oras na ito ng mga nakaraang panahon. Pero salamat po sa Panginoon, nandito na tayong lahat ngayon. At nais ko pong ipaalam sa inyo yung ilang kwento kung paano nga po ba ako napunta sa ALS. Ngunit bago po yan, ako po ay pusong nagpapasalamat sa Panginoon dahil nakilala ko siya. Sa kabila po ng napakaraming pagsubok sa aking buhay, siya po talaga ang aking ihuna. At talaga naman po na totoo ang kanyang mga pangako. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Unahin natin ang Panginoon nating Diyos at ibibigay niya lahat ang mga bagay higit pa sa ating mga pangangailangan. Amen po ba? At ako rin po ay pumupulot ng mga paniniwala at mga salita mula sa mga tao, kaibigan, na mga nagtagumpay na sa buhay upang ako po ay magkaroon ng dagdag na inspirasyon sa pang-araw-araw. Hayaan niyo po, ibahagi ko rin po ito sa inyo at nawa po ay inyong ingatan at magamit sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Tunay nga po na ang sabi, hindi ko kasalanan na ipinanganak akong mahirap, ngunit ang namatay akong mahirap ay kasalanan ko na. Hindi hadlang ang kahirapan upang tayo ay hindi magkaroon ng sapat na edukasyon. At edukasyon ay ang isa sa mga susi upang paunlarin ang ating mga sarili at tayo ay magtagumpay. Nais ko pong ingatan at iwanan sa inyo para po makatulong na malaki dahil subuko na po sa aking sarili. At nais ko rin pong ikwento ang kwentong ALS. Nung ako po ay 10 taong gulang pa lamang, nahinto po ako sa pag-aaral dahil ang aming pong pamilya ay nagkaroon ng mga problema. Sumabog po ang paggawaan ng paputok na pangunahing hanap buhay ng aming pamilya. Napakahirap po ng aking pinagdaanan. Bawat kami sa utang, hindi kami makakain. At dahil po doon, sa ayon sa gusto ko, hindi na ako nakapag-aral. Napilitan po akong magtrabaho. Dinala po ako kung saan-saan para magawa pa rin ng paputok hanggang sa Cebu. Pero dahil nga po takot na ako, mas pinili ko po na maging kasambahay. Sa loob po ng 3 taon ay napakahirap ng pinagdaanan ko. Tanging ang Panginoong Diyos ang iniiyakan ko, hinihingan ko ng awa. Alam ko po na napakahirap pero kailangan. At sa loob po ng 3 taon na iyon ay nakiusap ako sa pinsan na amo ko, Ate, huwag mo na akong pasweldohin. Bigyan mo na lang ako ng 20 na baon upang ako ay magkaroon ng pamasahe at ako ay mag-aaral. At salamat naman po sa kanya dahil pinayagan niya ako. Taong 1998 po nang ako ay magtapos sa paaralang sinta ng CM De Jesus Memorial School. Ako po ay nagtapos ng elementarya na mayroong mga karangalan. Ako po ang barangay mayor ng aming paaralan. Naging gold medalist po ako ng buong Santa Maria. Kaya napakasakit po para sa akin na tumigil. Ngunit ako po ay nagtitiwala sa Panginoon na sa tamang panahon ay
ibabalik niya ako sa paaralan. Kung kaya't nagsikap po ako na kahit hindi ako nakapag-aral